Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Eto, may bagong pasabog si dating ako Bicol Representative Saldico. Aabot umano sa 56 billion piso ang pinaghatiang kickback ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ex-House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang Facebook post kahapon, ibinahagi ng dating congressman ang napakaraming maleta ng pera na idinideliver ng kanyang mga tauhan sa bahay ni Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Grabe, gaano kaya katotoo ito, kabayan? Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Kabayan, matapos maglabas ng panibagong video si Saldico kahapon laban kay PBBM at Martin Romualdez, agad naman itong sinagot ni PBBM at sinabi niya kay Saldico na umuwi siya rito sa bansa at patunayan ang lahat ng kanyang mga sinasabi at huwag siyang nagtatago sa malayo. Ang tanong dito, kabayan, magagawa kayang umuwi ng bansa nitong si Saldico gayong siya na mismo ang nagsabi na nasa panganib ang kanyang buhay, lalo't lantaran niyang idinawit ang Pangulo kasama ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez bilang mastermind sa massive corruption sa bansa. Eto, panoorin natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya, come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Kabayan, ibinunyag ni Botas City Representative Congressman Toby Chanco na nagalit daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito kay dating Speaker Martin Romualdez dahil sa pagiging masyadong gahama nito sa pera at mga ari-arian. Ayon kay Chanco, nangyari ito noong November 24, 2024 kung saan ay ipinatawag silang dalawa ni PBBM sa kanyang opisina at galit na galit si Marcos na sinermonan ang kanyang pinsan. Nako, totoo kaya ito, kabayan? Baka kadramahan lang yan. Ano sa palagay nyo? Ang sabi ni Presidente Marcos, ito, yung sinasabi ko hindi ko masabi na masasakit na salita. Bago niya sinabi yung kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung budget. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Noong November. Noong November 24. Kabayan, matapos bawiin ng Korte Suprema ang pasaporte ni Harry Roque dahil sa kanyang pagtatago sa The Hague, Netherlands at sa kabiguang umuwi ng bansa para harapin ang kanyang mga kaso, maghahain daw ng mosyon ang dating palace spokesperson sa hukuman para bawiin ang naging desisyon nito. Naniniwala si Roque na nagkamali ang Korte. Ito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Harry Roque. Sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang balidong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat.